Mapagpalang araw, kaibigan. Mapagpalang gabi, kaibigan. Mapagpalang tanghali, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, may dala kong Biblia. Hoy men, ang Biblia ng mga pastor. Ito po ang ating gagamitin ngayon sa ating pag-aaral o pagbubulay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At narito ako ngayon sa tahanan ni Ate Ason Bautista. Ando siya. Medyo busy siya ng kaunti. Pero naririnig naman ako. At mamaya makikita nyo rin ang kanyang itsura. Okay. Ngayon po ay Sabado. Enero. Yan. Tayo po ay mag-aaral tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Itong buhong Enero po, kung dito po sa Tondo, ito'y very busy. Marami pong mga selebrasyon na isinasagawa ang mga tao. Mga pagdiriwang sa mga kapistahan ng mga santo. Yan. Yan po ang tatak ng Tondo. Very sila. Sunod-sunod ang kapista. Kaya hindi na alam kung saan sila pipiesta. Kasi piesta ngayon, susunod na linggo, piesta na naman ngayon. Eh, hindi nila alam saan nila ilalagay yung kanilang mga pera. Pero, dito makikita nyo po ang tao. Sabi nila, mahirap ang buhay. Mahirap, pero makikita mo ang tao. Naghahanda talaga sila. Naghahanda sila. Bakit? Baka raw, merong bumisitang mga kamag-anakan sa kanila. Kasi po, yung Pasko, yan, pangkalahatan yan. Yung bagong taon, pangkalahatan. Yung piyesta, yan iba yan. Kaya sa piyesta, doon po sila naglalagay ng mga handa. Kasi baka bibisita daw po ang kanilang mga kamag-anak na malalayong lugar. Maganda rin naman yan, parang reunion. At the same time, celebration. Yan. Ngayon, hindi po yun ang ating paksa. Ang paksa natin ay yung pananampalataya ng tao. Alam niyo po, yung mga iba't ibang mga reliyon, may kanya-kanya sila ng pananampalataya yan. Bibigyan ko ng mga ilan mga reliyon. Yung Iglesia ni Cristo na tinayo ni Juan Felix Manalo. Ang kanilang pananampalataya ay si Jesus ay taho at hindi Diyos kailanman. Yon ang kanilang pananampalataya. Pagdating naman sa mga Sabadista, yung grupo ni Ellen G. White, nagawa sa Amerika, ang kanilang pananampalataya, huwag kayong kakain ng baboy kasi hindi kayo pupunta sa langit. Yan ang kanilang pananampalataya. Kung pupunta ka naman sa Jehovah Witnesses o saksi ni Jehovah, si Jesus malihit na Diyos. Diyos nga sa kanila, pero malihit na Diyos. Yan ang pananampalataya nila. Yung mga Buddhist, kailangan tao Buddha ang naliwanagan. Yan ang kanilang pananampalataya. Yung Katoliko, maraming mga santo. Yan ang kanilang pananampalataya. Yung datindahan, si Eli Soriano, Palamura. Ayan ang kanilang pananampalataya. Palamura. At
marami pang mga sekta ng reliyon naglipana sa buong Pilipinas na iba-iba ang kanilang paniwala ng bawat isa. Maging sa Bible man, may Saduseo, may Pariseo. Ibang paniwala na Saduseo, ibang paniwala ng Pariseo, magkakontra sila. Pero isang lahi sila, mga lahing Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Yesus. May paniwala ang Saduseo, may paniwala ang Pariseo. Magkakontra ang kanilang paniwala. Yan. Kaya, hindi na bago yan ang pananampalataya. O, itong nakaraan. Nakita niyo po ba? Ayan po si Ate Ason. Ate Ason, good morning. Good morning po sa lahat. Yan. Mabuti ang umaga, sabi niya. Kasi, nagluluto siyang masarap na pagkain. Binibiro nga siya ng mga tambay. Sabi niya, lutong bahay. Ang sabi ng tambay, hindi, lutong kawali. Kasi nasa kawali Dahil talagang kumakapangano, asar. Ayan. Ngayon, bago tayo papalaot sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo, ay atin muna hingin ng patnubay ng Panginoon Diyos through Holy Spirit. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang aming pakinabangan ang iyong turo at aral. Sapagkat sa buhay namin ito, sa mundong ito, kailangan ang aming pananampalataya ay nakabatay po kung ano po yung itinuturo mo. Hindi yung tinuturo ng mga leader ng aming simbahan. Kasi ang tawag doon, human teaching. Pero pag ang salita mo nga aming susundin, ang tawag naman dyan ay God teaching. Mas maganda po yung God teaching kesa sa human teaching sapagkat ng panahon na nag-aaral lang yung anak na si Jesus, yung mga human teaching ay nilalabag ang utos mo. Ayon sa Marcos 7, 6, 7, 8. Salamat po. Samahan mo kami ngayon. Buksan ang puso ng bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, yung pagdiriwang, hindi po masamang magdiwang, kaibigan. Berte mo, magdiwang ka. Bahala ka. Ipagdiwang nyo ang inyong mga patron saint kung tawagin. Kayo rin po ang bahala dyan. Pero, tandaan ninyo, ang ating pananampalataya, ang ating pinag-uusapan dito. Ano ba yung pananampalataya na nakalagay sa Biblia? Tignan nyo po ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya po ay nangangaral sa mundong ito, sa chapter 14 ng 1, ang sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sino sasampalatayanan natin? Dalawa pala. Ang Diyos Ama at si Jesucristo na kanyang anak. Yan ang sinabi ni Jesus Yung ba pananampalataya mo, kaibigan, ganito ba? Ito Nung minsan po, ewan ko, sa sa Facebook, alam nyo ba si dating Pangulong Duterte na palamura? Parang nangangaral na rin siya. Pero kanyang pangangaral ay iisa ang Diyos, si Jesus. Siya na yung Ama, siya pa si Jesus, na anak. Anong tawag ngayon kay Duterte? Idwang pananampalataya siya. Or, faith. Bakit? Ang sabi ni Jesus, manampalataya kayo sa aking Ama at manampalataya kayo sa akin. Dalawa sila. Si Duterte. Si Jesus daw yung isa na yan. Yung Ama at saka si Jesus, ginawa niyang isa lang. Si Jesus na yon. Ang masakit, nung nakaupo sa presidente, minura niya pa ang Diyos. Anong klaseng Diyos ito? Stupidong God, sabi niya. Ang tinutukoy niya ron, nilikha daw tayo. Bakit pinabayaan niya na maging masama ang mundo? Kaya ang sabi niya, stupid God. Di minura niya kayo si Jesus. Kasi sa kanya pong, ito lang,
Ewan ko kung napanood nyo rin yung sinasabi ko. Kaya sabi ng mag-comment, aba, pastor na ba ngayon yan? Sabi nila. Anong tawag dyan? Oneness. Ganun lang kasimple. At meron din mga reliyon na oneness. Iisa lang. Kita nyo? Ito pa. Sa 1:17:1, nang nananalangin si Jesus, ito ang sabi ni Jesus. Alam nyo, napakagandang makita yung katotohanan, ano? Ito 17:1 ng 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumangila siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating ng oras, walatiin mo ang iyong anak upang walatiin kanya. Kita nyo? Si Jesus nasa lupa, ang Diyos nasa langit, at nananalangin siya. Paano mo masasabi ngayon, iisa lang yan? Paano mo masasabi? Dalawa yan eh. Si Jesus nasa ministry sa lupa, at ang kinakausap niya, ang Diyos nandun sa langit. Ano yan? Bumaba, nagsalita, umakyat, nakinig. Ganun ba yun? Hindi po ganun yan. Maging sa mga pagbati, iba rin yung, tingnan natin baka akala nyo po, mga pagbati naman ni Apostol Pablo, para hindi po tayo mailigaw ng ganyang paniwala. Eto, para doon natin, tingnan natin yung pinakamalapit na pagbati ni Pablo. Eto, dito sa Pilipos 1:1, mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus para sa mga taga-Pilipos na inirang ng Diyos at sumampalataya kay Yesu Kristo, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. 2. Sumainyo nawa ang kagandang loob at kapayapaan ng Diyos na hating Ama at ng Panginoong Yesu Kristo. Di dalawa sila. Tinutukoy ang Ama, tinutukoy ang anak. Pagbati naman ito kay Pablo naman. Paano mo kayo sasabihin na yung Diyos isa lang, si Jesus na yun? Mas malala po yung si Apollo Kibuloy. Kilala niyo yun? Kilala niyo ba siya? Ang sabi niya, April 5, 2015, ang sabi niya sa kanilang programa, SMNI, pero ngayon wala na. At tanggal ng prangkisa. At nakakulong na siya. Ganito kanyang pagmamayabang. Itong si Jesus kanya, tinanggihan sa bansang Israel. Tinanggihan. At ngayon, yung kanyang espiritu ay sumahagi. Kaya ako na. Yan. I am the appointed son of God. Inappoint niya po sarili niya ngayon na bilang anak ng Diyos. At ang kanyang ama, alam niyo ba kung sino? Si Jesus. Nasaan na ngayon yung ama ni Jesus sa Biblia? Wala na. Kasi siya nang appointed son of God na ngayon ay nakakulong dahil sa kasong patong-patong dito sa Pilipinas at Amerika, at itong si Apollo Kibuloy, kaibigan naman ni Duterte. Sanggan dikit. Sino kaya Kristo ni sino kaya pinaniniwalahan ni Ginoong Duterte na kanyang Jesus? Hindi kaya si Kibuloy at tinutukoy niya? Kaya sabi ni Kibuloy, lahat ng inyong kaluluwa ay sa akin. Yan ang paniwala nila. Sari-saring paniwala po yan. Ngayon ang tanong, yan ba'y nakahugnay sa kasulatan ng Biblia? Kailangan, kung may pananampalataya ka, yung nakasulat, yun ang susundin mo. Huwag kang gagawa ang sarili mo. Huwag kang gagawa. Si Pablo nga ito sabi niyo, tingnan nyo,
ang kanyang kwento sa kanyang buhay. Oh. Dito sa chapter 11 ng unang Korinto. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. O kita nyo? Pagtulad ko kay Kristo. Hindi niya sinabing, ito reliyon ko. Hindi po. May reliyon si Pablo noon. Pero anong sinabi niya? Tularan niyo ako. Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano bang ginawa ni Kristo? Eh di sumunod sa kanyang ama. Yan. Ang tamang pananampalataya. Meron kang susundan. Ang alin? Yung nasa Biblia. Pero kung paniwala mo, wala sa Biblia. Aba, anong tawag dyan? Human teaching. Hindi ka magiging ano dyan, hindi ka magiging ganap dyan, kaibigan. Kung sa Biblia lang ang pagbabatayan natin. Kailangan ang pananampalataya ng tao yung nakasulat sa Biblia. Gaya ng sinabi ni Pablo, imitate me as imitate Christ. English po yun, spoken in dollar. Ganyan po. Ngayon, ito bang mga nagsiselebrate ngayon? Ito. Halimbawa, nagselebrate ng Quiapo, Nazareno. Ano yung Nazareno? Sa kasaysayan sa Biblia, si Jesus ay taga Nazaret. Kaya doon po ginawa yung Jesus Nazareno. Taga Nazaret siya. Pero, ang tema ng lastrasyon, prosesyon, Translasyon, English, prosesyon, Tagalog, prosesyon. Okay. Ang tema nila ay inango po nila sa unang Samuel. Tingnan natin. Ito po ang ginamit na tema ng translasyon. Sa Samuel 15:22. Yan. Sinabi ni Samuel, si Propeta Samuel po ito. Ang kausap niya rito ay sinong kausap? Ito, tuloy natin para malaman natin kung sino ang kausap ni Propeta Samuel sa panahon na ito. Ayan. Ano po? Ari ang kanyang kausap. Ito. Siguro maganda simulan kasi dito natin kunin sa GIS. Simulan natin sa GIS. Tsagain nyo lang ha. Ano po? Unang Samuel 15. Okay, yung 22 muna. Sinabi ni Samuel, ang kausap niya si Saul, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang andog at ahin kaysa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit na ahin taba ng tupa. Dito kasi meron nangyari. Kung bakit sinabi ni Propeta Samuel kay Saul, mas maganda ang pagsunod kaysa sa handog. Ito kasing si Saul, ang nasa utak niya, paghahandog. Basahin natin. Kaya sabi ko po sa inyo, tsagahin nyo lang po. Ito. Sa GIS natin simulan. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nangihinayang ako sa pagkabili ko. Nangihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga hutos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Grabe panalangin, magdamag. Kayo kaibigan, kaya yan ako. Pwede akong manalangin pero yung magdamag, ewan ko. Siguro, ito, meron akong kwento.
Nandito sa Manila ang bagyo noon. Hindi ko alam anong bagyo yun. Ayun, magdamag po kami nananalangin. Ayan, nagawa ko pala yun. Kasama ko ang aking asawa. Ang bagyo, nakasentro sa Manila. Walang ilaw, kandilang ginagamit ko. Nagbabasa ako ng Biblia, kasama ko si Mrs. at nananalangin kami. Kanya lang, pahinto-hinto po yun, magdamag hanggang sa magliwanag kinaumagaan. Yun, nakagawa na po pala ako ng ganyang panalangin. Naalala ko yung biyaya ng Diyos. At nung umaga na, praise the Lord, wala pong nasira sa amin. Pero yung kapitbahay namin, meron po tuklap ang mga bubong. Dahil nung nananalangin kami, yung kamay po namin ni Sister Baby nakaganyan, nakataas, nakaharap kami kung saan bumabayo yung bagyo. Sinasaway namin siya. Yan. At biyaya ng Diyos. Sinaway naman ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tuloy natin. Tingnan niyo yung kasaysayan ni Samuel at saka ni Saul. 12. Kinabukasan maaga siyang bumangon upang makapagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo na sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Noong pa lang nagpapagawa ng sariling monumento, sila na mismo. Hindi kagaya ngayon. Yung mga tao gumagawa ng monumento ng mga tinatawag na bayani. Eto, buhay pa si Saul, nagpagawa na siya ng monumento. Ano po? 13. Sumunod siya roon at nang makita niya si Saul ay binati niya. Ito na po yung mga eksena na pagpalaing ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Sabi ni Saul, may konting kayabangan. Sinunod ko, sabi niya. Tignan natin kung paano mabubuging ang pagsisinungaling ni Saul. Kaya ingat kayo, kaibigan. Baka kayo magsisinungaling kayo. Alam ng Diyos yan. Kasi, tinanong ni Samuel, ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa at mga uwa ng mga baka? Kasi sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tawang ko sa Amalek. Kinuha nila pinakamahinam na tupa, baka, upang iandog kay Yahweh. Ang mga walang alaga ay pinatay namin. Sinabi ni Saul sa 16, tumigil ka! Pakinggan mo sinasabi sa akin ni Yahweh kagabi. Yan. Sabi ni Propeta Samuel, tumigil ka! Saul! Yan, matapang. Ano itong tanong ni Saul? 17. Sinabi ni Samuel, nung una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ay namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. 18. Hinutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at may pit na pinagbilin puksain ng mga ito. Inutos niya po kay Saul ng Diyos yung mga lahat ng nasa Amalek. Tao, ayop, patayin lahat. Yun ang sabi ni Hari Saul, ay ni Propeta Samuel. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Sa 19. Bakit mo pinagimbutan ng mga ito, yung mga baka at saka mga tupa? Bakit mo pinagimbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Ano ba yung malaking kasalanan na gawa ni Saul? Yung hindi sunod ang utos ng Diyos. Kaya kapag hindi ka susunod sa utos ng Diyos, ang kasalanan mo ay malaki. 20. Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Nangangatwiran pa ang aring Saul.
pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin, yung Amalek. Biniyag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipo lang mga Amelika. Oh, yung hari, hindi niya pinatay. Biniyag niya. Samantalang ang utos ng Diyos, lahat patayin, pati hayop. 22. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamahinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Yan! Pinili nila yung magagandang mga hayop. Walang kapintasan niya, perfect na mga hayop yun. Upang ihandog. Kaya dito pumasok yung salita ng Diyos na sinabi kay Samuel. Kagabi sabi ni Samuel, ito pakinggan mo yung sinabi ng Diyos sa akin kagabi. Kailan yun? Nung nananalangin siyang magdamag. Sinabi ni Samuel sa 22. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at tahin kaysa mga pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang mga pakikinig ay higit na hain taba ng tupa. 23. Ang pagsuway sa kanya'y kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Yon. Ang Diyos ang naglagay bilang hari kay Saul. Diyos din ang nagtanggal sa kanya bilang hari ng Israel. Dahil nilabag niya ang utos ng Diyos. Kaya ba Adan at Eva, nagkasala sila hindi dahil sa kumain sila ng mansanas o puno o bunga ng punong kahoy sa gitna ng garden. Nagkasala sila. Yung inutos ng Diyos, ganitong utos niya, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Nagkataon, nandun si Satanas, nakapulupot bilang ahas at tinukso po si Eva at dinamay si Adan. Doon po sila nagkasala. Nilabag nila, kinain nila yung bunga dahil sa kagagawan ni Satanas. Kumain si Eva, pinakain si Adan. Nagalit ang Diyos sa kanila. Bakit? Nilabag yung utos ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, lahat ng bunga ng punong kahoy pwede ninyong kainin, liban doon sa isa. Yung halaman sa gitna ng garden, huwag niyong kakainin ng kanyang bunga. Yun ang kinain nilang bunga kasi nandun si Satanas nakapulupot parang ahas. Ganyan din po itong si Haring Saul. Ang sabi ni Propeta Samuel, nagkasala ka. Malaki. Tuloy. Ito, 22. Ang pagsuway sa kanya'y kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng hulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sunod, 24. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Yan. Napag-isip-isip niya. Naliwanagan itong Saul ngayon, hindi na nangangatwiran, ito ng kanyang mga salita. Tignan nyo. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Anong sinunod ni Saul? Mas sinunod niya ang kanyang mga tauhan kesa sa Diyos. Dapat Diyos muna. Ang unahin ng tao bago kung sino-sino. Ito baligtad. Okay, tuloy tayo. 20 ko. Ngayon, nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. 26, sinabi ni Samuel, hindi kita masasama sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh, itinakwil ka niya bilang hari ng Israel. 27,
tumalikod si Samuel upang umalis. Ngunit tinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang kapiraso nito. 28. Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay ito sa isang taong mas mabuti kaysa iyo. O naging masama na si Saul. 29. Ang malwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabagong pag-iisip, hindi siya tulad ng tao nang nagbabago ang pag-iisip. 30. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito, pinakikiusap ko sa iyo, bigyan mo ako ng kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayan ng Israel. Samahan mo akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Sumama si Samuel at Saul na may sinamba kay Yahweh. Yan. 32. Sinabi ni Samuel, dalhin mo rito si Agag, yung hari ng Amalek na kanilang biniyag. Ang hari ng Amalek, mabigat ang pahang humarap sa kanya si Agag. At nanginginig na sinabi nito, siguro naman, hindi ninyo ako papatayin. Sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina, dahil sa iyong tabak, ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. 34. Pagkatapos nito, umuwi si Samuel sa Rama, si Saul naman ay sa Gibeah. Mula noon, 35, mula noon, hindi na siya muling nakipagkita kay Saul. Subalit, ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanginayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Yun. Kaya nasabi po rito, kinuha ngayon ng translasyon, yung tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa hain. Ito'y kasaysayan ng Diyos, Propeta Samuel at si Haring Saul. Kaya sabi ng pare na nagbisa doon sa luneta, sa kanya kayo sumunod. Ang tinutukoy niya kay Jesus. Ang tanong ito, kaibigan, may inutos ba si Jesus na igawa ninyo ako ribulto? Basahin niyo po yung 4 na epistola ni Jesus, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Wala kayong mababasa na sinabi ni Jesus, igawa ninyo ako ng ribulto at ipasyal ninyo ako. Wala. Kaya yung ginawa nila yon ay anti-Kristo. Ang translasyon ng Pilipinas ay anti-Kristo. Kasalanan. Kung paano nagkasala si Saul, ganon din ang nagkasala po sila. Bakit? Walang utos At sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin. Meron ba sinabi si Jesus, igawa ninyo ako na ribulto at i-prosesyon ninyo ako. Mga anti-Kristo po sila. Kung ating babatayan, ang ginamit nilang tema po ng Samuel 15:22 na pinapatungkol nila kay Jesus. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Salamat! Napakaganda ng iyong turo, ang kasaysayan ni Saul, Propeta Samuel at ikaw. Buksan mo po ang puso ng mga isip ng mga taong nanonood at nakikinig ng video ito. Nawa, ikaw po ang kanilang masunod. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa lang ang kailangan. Like, share na share. At yung mga na-sharean, mag-share din po kayo sa iba. Ang gamit ko, Poimen. Kung meron po kayong ganitong klaseng Biblia, sundan nyo po ako. Wala po kong dinagdag, wala kong binawas. Binasa ko lang po yan. At
Yan ang ating naging paksa, ang pananampalataya. Salamat po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Ate Ason Bautista. Dito po sa Paraiso Street, corner Lacson Street, Barangay 103. Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!